Albert! Finally, iho! Nakalaya ka na rin! Welcome back! Salamat po, Mayor. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagtulong niyo sa akin para mapadali ang paglaya ko. Ano bang salamat? Pinabilis ko lang naman ang paglabas mo. Ang korte na mismo ang nagpawalang sala sa'yo. Mabuti na lang at mahina ang ebidensya laban sa'yo. Kung hindi ka lang inabutan ng pandemic, hindi ka magtatagal dun sa loob. Pero wag na yun ang isipin mo. Dahil may hihingin akong pabor sa'yo. Isang malaking pabor. Sige po. Ano po yan? Matagal na naming problema ito. May gumagalang serial killer dito sa bayan natin. Wala siyang pinipiling biktima. Babae man o lalaki. Bata o matanda basta kahit sino ang matsempuan niya. At pinapatay niya mga biktima niya sa pamamagitan ng pagwasak sa kanilang ulo. Nawawala palagi ang lamang loob. Ikaw ang magaling sa paghahanap ng mga ganitong notorious na kriminal, Albert. Tulungan mo kami. Huwag ka magalala. Babayaran kita. Akong bahala sa'yo. Sige po. Kailangan ko ng mga impormasyon tungkol sa kriminal na ito. Kailan niyo po ako gusto magsimula ng paghahanap? Bago yan, kailangan ka munang makipag-ugnayan sa punong barangay dito. Si Lara, ang ex mo. Paano kung may isang tao sa nakaraan mo ang nagbalik? Paano kung sa muli ninyong pagkikita ay mabigyan kayo ng pagkakataon na maayos ang nakaraan na sinira ng isang kasinungalingan? Pakikinggan mo ba siya o muling tatalikuran? Halina at pag-usapan natin sa comment section. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, tawagin niyo na lang po akong Lara, hindi ko tunay na pangalan. Sa edad ko noon na 27 years old, ay isa na akong barangay captain. Ngunit 2 taon bago akong naging kapitan sa barangay namin, isa lamang akong simpleng dalaga na nagtatrabaho sa munisipyo at umibig sa isang sundalo na nagngangalan na Albert. Pero dahil sa hindi magandang karanasan ng ate ko sa dating asawa niyang sundalo na nambubugbog, mariing tinutulan ni tatay ang relasyon namin. Ipinaglaban namin ni Albert ang aming relasyon. Taong 2019, nang isang pangyayari ang nagbago sa takbo ng buhay namin at nauwi sa hindi magandang paghihiwalay. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, nagbalik si Albert. Sa muli naming pagkikita, ay nagkasama kami sa pagresolba ng kaso ng patayan sa aming baryo. Anak, mabutit narito ka na. Nay, nandiyan na po si Mayor. Naku, oo. Magalabing 5 minuto na mula nang dumating siya. Naku, nakakahiya naman. Kasi yung service natin bigla na naman tumirik eh. Ay, sige na. Pumasok ka na sa loob. Bukod kay nanay, ay nadatnan ko sa labas ng barangay hall ang mga escort na pulis ni Mayor. Nagmamadali akong pumasok sa aking opisina. Naabutan ko si Mayor na nakaupo sa likod ng office desk ko. Ngumiti siya sa akin pagpasok ko at wala man lang bahid ng galit. Mukhang nalilibang sa pakikipagkwentuhan sa mga staff at tanod ko. Napalingon ako sa bandang gilid nang makitang may isang pamilyar na lalaki ang nakatalikod habang nagtitimpla ng kape. Oh, Kapitana. Mabutit narito ka na. Pasensya na po kung nalate ako ng 15 minutes, Mayor. Biglang tumirik yung service nitong barangay na sinasakyan namin eh. Ayos lang yun. Huwag kang mag-alala. Papapalitan natin ng bago yung service nyo. Salamat po. Ano bang balita sa kaso ng patayan dito? Sa awa ng Diyos, wala na pong sumunod na biktima matapos yung huli nitong nakalipas na 3 linggo. Mabuti naman kung gano'n. Pero hindi pa rin tayo pwedeng makampante
hindi tayo hihinto hanggat hindi natin siya nahuhuli. Anong malay natin at baka nagpapalamig lang yun. Anong gagawin natin, Mayor? Ginawa na ng mga pulis natin ang lahat para mahanap ang kriminal. Pero hanggang ngayon, kahit isang lead wala silang mahanap. Baka kasi hindi tao ang hinahanap natin. Ano pong ibig yung sabihin? Lara, matanda na ako. At kung titignan mo tong baryo probinsya natin, napapaligiran tayo ng gubat at naniniwala ako sa mga nilalang na hindi kabilang sa mundo natin. Maraming lihim na nagtatago sa pusod ng gubat. At noon pa mang mga bata pa kami. Ang tatay mo, noong buhay pa siya ay maraming karanasan niya sa mga engkanto at aswang. Ang nanay mo, dating albularyo. Engkanto? Aswang po? Oo. Sa klase ng brutal na pagkakapatay sa mga biktima, walang matinong tao ang gagawa nito. Lalo na ang mga nawawala nilang lamang loob. Kaya nagpatawag ako na makakatulong sa atin. Magaling siyang mag-hunting ng mga kriminal. Eto siya. Kumusta ka na, Lara? Albert, Ako nga. kailan ka pa nakalaya? Paano? Mamaya, ay ako mismo magpapaliwanag sa'yo. Pero bago yun, gusto kong makipagtulungan ka kay Albert sa pagtugis ng kung sinong lintik na nilalang na pumapatay sa mga kababayan natin. Inaasahan ko na isasantabi niyo muna ang personal na issue niyong dalawa at magtulungan kayo para sa ikatatahimik natin. Opo, Mayor. Ako na pong bahala, Mayor. I-update ko na lang po kayo. Siya, sige, at mauna na ako. Albert, Lara, I'm counting on you. Yes, Mayor. Nakaramdam ako ng pagkailang nang maiwan kaming dalawa doon sa opisina ko. Parang sasabog ang dibdib ko sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Ni hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Si Albert ay ex-boyfriend ko. O baka kami pa. 3 years ago ay hinuli siya ng mga pulis matapos siyang ituro ng witness na pumatay sa tatay ko. Narelieve siya sa posisyon niya bilang scout ranger at nakulong. Mula noon ay ngayon na lang kami ulit nagkita. Hindi ko alam kung galit ba itong nararamdaman ko o baka naman guilt. Ewan, hindi ko maipaliwanag. Pero isa lang ang sigurado ako. Galit siya sa akin at nararamdaman ko yun dahil sa init ng tingin niya sa akin sa mga sandaling yun. Samantala, napalingon ako sa isang pulis nang pumasok ito at may binigay na folder kay Albert. Lansihan. Ano? Base sa malaking tama ng mga biktima sa kanilang ulo. Basag ang kanilang bungot. Ibig sabihin ay may pinalo sa kanilang malaking bagay. Mas malaki sa martilyo o baseball bat. Bukod pa ang mga nawawalang parte ng katawan nila sa loob. Walang duda na hindi tao ang kriminal, kung hindi aswang. Lansihan ang may gawa nito. Sila ay kamukha ng mga kapre. Marumi sila at mabaho. Para silang palaging galit. Kumbaga sa tao, mainitin ang ulo. At may hawak silang isang malaking kahoy. Yun ang ginagamit niyang pamalo para wasakin ang ulo ng mga biktima niya. Tapos sa kanya dudukutin ang lamang loob nito at kakainin. Sigurado ka ba dyan? Baka naman gumagawa ka lang ng... Minsan na akong nakakita ng taong pinatay ng lansihan. Kaya alam kong sinasabi ko. Tsaka kailan ako gumawa ng kwento sa mga ganitong bagay? Ang dali mo namang makalimot, Lara. 3 taon lang tayong hindi nagkita. Nawala na agad sa isip mo? Alam mong tamang sinasabi ko. Dahil dating manunugis ang tatay ko. Malay ko ba?
Sa bagay, madali mong makakalimutan ang mga bagay at detalye tungkol sa isang tao. Lalo na kung hindi naman siya mahalaga sa'yo. Pinatatamaan mo ba ako? Bakit? Tinatamaan ka naman. Tungkol pa ba sa kaso ng patayan ang pinag-uusapan natin? Oo. Unless na lang na gusto mong pag-usapan natin kung bakit mas pinaniwalaan mo ang sinungaling na Rina na yon kesa ako na boyfriend mo. Umalis ka na muna. Saka na lang tayo. Albert, ano bang ginagawa mo? Nahigit ko ang hininga ko nang bigla niya akong hawakan sa bewang, saka ako sinandal sa nakasaradong pinto. Habang ang kanyang muka ay halos isang dangkal na lang ang layo sa akin, hindi pa siya nasiyahan at parang nanunukso na nilapit palalo ang kanyang mukha sa akin. Nang magtangka akong umalis, ay nilapat ni Albert sa pinto ang mga kamay niya, kaya natrap ako sa gitna. Albert, ano pa? Albert? Pati ba naman endearment natin nakakalimutan mo na? Ano bang ginagawa mo? Nandito ka para hanapin natin ang aswang na sinasabi mo. Hindi lang yan ang dahilan kaya ako bumalik. Nandito ako para linisin ang pangalan ko sa'yo at patunayan na hindi akong pumatay sa tatay mo. Nandito ako para bawiin O ka. diba? Umalis ka na lang kung... Hindi mo ba ako na-miss? May bago na ba? Pinagpalit mo na ako? Albert, please. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Wala. Okay? Wala. Fine. Pero gusto ko malaman mo na maganda ka pa rin. Your beautiful long black hair. Ang magandang pares ng mga mata mo. Ang makinis at malambot mong balat. Ang cute at matangos mong ilong na paborito kong pisilin kapag naglalambing ka sa akin. But most of all, I miss your lips. Namimiss ko nang halikan at yakapin ka. Albert, please. Pag-aaralan ko pang tungkol sa mga lansihan. Babalik agad ako kapag nalaman ko na kung saan nakatira ang aswang na yon. Sige. Pero habang hindi pa natin siya nakikita, ako muna magiging personal na bodyguard mo. Akin ang phone mo. Tatawagan kita mamaya. At huwag kang aalis dito sa barangay hall habang wala ako. Pero kaya ko naman na. Kapag hindi mo ako pinakinggan, uuwi kita sa bahay ko at hindi ka lalabas ng kwarto ko ng 24 oras. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin nun. Oo. At ipinapangako ko sa'yo, bago matapos ang kasong to, ay sa'kin ka na ulit. Nahigit ko naman ang hininga ko nang bigla niya akong buhatin at inupo sa swivel chair. Pagkatapos ay hinalikan sa noo. Pakiramdam ko ay nanlambot ang tuhod ko nang sinalubong ko ang kanyang tingin at ngumiti ng nakakaakit. Nang mga sandaling yon ay naaalala ko ang araw na una ko siyang nakilala. Ang ngiti at gwapong muka na yon na unang nakapukaw ng atensyon ko. Pinigil ko ang sarili kong maiyak. Hanggang sa makaalis si Albert, ay doon na tumulo ang luha. Hanggang sa may kumatok sa pinto at mabilis kong pinahid ang luha sa mata ko. Pigilan mo sarili mo, Lara. Hindi ka na dapat naaapektuhan. Kapitana? Pasok? Uy, okay ka lang? Oo naman. Bakit? Wala. Nakita ko kasi galing dito si Albert. Nakalaya na pala siya. Huwag na natin pag-usapan yan. Nakabalik na ba yung service? Oo, naghihintay na yung mga kasama natin. Saan ba tayo unang pupunta? Purok 3. Bisitahin natin yung project ng barangay doon.
Mag-aalas 8 ng gabi nang makauwi ako. Tinupad ni Albert ang sinabi niya sa akin. Pagsapit ng gabi at pauwi na ako nang bigla siyang dumating at hinatid ako. Pero hindi gaya ng nagandap kanina sa opisina ko. Tahimik lang siya habang nagmamaneho ng motor hanggang sa makababa ako. Ang akala ko nga ay popormalan siya ni nanay. Ngunit kabaliktaran ang nangyari dahil mainit niyang sinalubong si Albert at matagal na nagyakap ang dalawa. Kasabay ng paghingi ng tawad ni nanay sa kanya. Inimbitahan pa nga niya si Albert na kumain ng hapunan doon pero tumanggi na ito at may lakad pa daw siya. Kinagabihan, matapos maligo, ay lumabas na ako ng kwarto at nadatnan si nanay na may tinatahi habang nakaupo sa sofa. Nay, gabi na't nananahi pa kayo. Baka lalong lumabong mata yun yan. Bukas na yan. Sus, kakapiraso lang naman ito. Pala, nakapag-usap na ba kayo? Tungkol lang po sa mga kaso ng namatay. Yung sa inyo. Tapos na kami, Nay. Hindi na dapat pinag-uusapan yun. Anak, ngayong nakalaya siya at napatunayan na hindi siya ang pumatay sa tatay mo. Anong plano mo? Ang totoo po, hindi ko alam kung paano ko i-open ang topic tungkol sa nangyari. Alam ko nagalit siya sa akin dahil naniwala ako sa testimonya ni Aling Rina. Pakaramdam ko, kaya lang siya bumalik para gumanti at pasakitan ako. Pero hindi ko masyadong iniisip yun. Ang inaalala ko ay kung saan natin hahanapin ang totoong pumatay kay tatay. Anak, hayaan mo na sa mga pulis ang kaso ng tatay mo. Ang gawin mo ay ituon mo ang buong atensyon mo sa pinapagawa sa iyo ni Mayor. Baka ito na rin ang paraan ng Diyos para magkaliwanagan kayo ni Albert habang magkasama kayo at maayos ang hindi niyo pagkakaintindihan noon. Nay, di ba po dati kayong albularyo? Alam niyo po ba yung tungkol sa lansihan? Lansihan? Yung aswang na mukhang kapre? Oo, nasa talaan ko yon. Pwede po patingin? Ay, sandali at kukunin ko. Sandaling binaba ni nanay ang kanyang tinatahi at pumunta sa kwarto niya. Makalipas ang ilang sandali, ay dala na niya ang isang lumang notebook. Doon niya ginuguhit ang mga aswang na nakakaengkwentro niya at sinusulat ang lakas at kahinaan nito. Mayroon din doong mga ginuhit si nanay na larawan ng mga engkanto na nakalaban niya. Sibat na kawayan, upunyan lapilak, insenso, krus, apoy? Bakit mo tinatanong? Ang sabi ni Albert kanina ay isang lansihan daw ang pumapatay. Ay, sabi ko na nga ba tamang hinala ko? Bakit wala ko kayong sinasabi na may hinala na pala kayo? Dahil hindi na ako sigurado. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging albularyo ko. Tumamlay na ang lakas ko at wala na rin ang bantay ko para maging gabay ko. Ayoko lang magbigay ng impormasyon na hindi ako sigurado. Pwede ko po bang mahiram ito? Ipapakita ko po kay Albert bukas. Mas mabuting papuntahin mo na lang siya dito, Lara. Gusto ko rin siyang makausap. Kulang yung sandaling oras namin kanina. Sige po, Inay. Isasara ko na lang ang notebook na yon nang aksidente kong mabuksan sa pahina kung saan may nakaguhit na isang diwata. Lambana. Yun ang nakasulat. Ayon dito, ay isa daw itong maliit na diwata o espiritu ng kalikasan. Sila daw ay maliliit na engkanto na kumikislap o nagliliwanag gaya ng mga alitaptap. Narinig ko na ang tungkol dito. May napanood na rin akong mga pelikula na may mga lambana. Pero hindi ko inakala na totoo sila. Nay, nakakita na ho ba kayo ng lambana? May naging kaibigan ako noong bata pa ako na lambana. Ang sabi ng lolo mo,
Ipinanganak daw ako na sadyang may kakaibang kakayahan na makakita at makipag-usap sa mga engkanto, multo o kung ano pa. 7 taon ako nang makilala ko si Bulawan. Nang minsan ako makalabas ng bahay nang hindi namamalayan ng lolo at lola mo, ay napadpad ako doon sa gubat. Sa may napakagandang ilog na kulay asul ang tubig, tapos may puno ng balete malapit doon. Nakita ko siya. Maliit siya pero maganda. Dahil sa kanya kaya ako nakauwi. Mula noon, naging kaibigan ko na siya. Hanggang isang araw nagulat na lang ako nang lumaki siya na parang normal na size ng tao. Mula noon, madalas na siya dito sa mundo natin. Naging best friend ko siya hanggang sa magdalaga at ako ay mag-asawa. Medyo nagkalayo lang ang loob namin nung mabiro siya at kinuha ka niya. Yung inakala namin na nakidnap ka. Naaalala ko nga po yun. Nasaan na siya ngayon? Ay, ewan. Nawala na lang siyang bigla halos kasabay ng pagkamatay ng tatay mo. Akin na nga yung talaan ko at kumain ka na dyan. Kinabukasan, habang naroon sa harap ng barangay hall si Albert at kausap ang mga pulis, ako naman ay nasa loob at kausap ang isang kagawad namin. Habang nakikinig ako sa sinasabi ng ilan, napakunot noo ako nang mapansin ko sa di kalayuan si Ima. Ang kaibigan ko na nakatira malapit lang doon. Nakatingin siya kay Albert habang nakangiti, isang ngiti na humahanga. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil talaga namang gwapo si Albert. Kaya nga na-inlove ako sa kanya. Matikas at tuwid ang kanyang tindig, tanda ng isang sundalong sumabak sa hirap ng pagsasanay. Kayumanggi ang balat na parang dinampian ng halik ng araw. Isa sa trademark niya ay ang kanyang sharp jawline. Bagsak at tuwid ang maiksi niyang buhok. Matipuno ang katawan. Ang kanyang dog tag na nakasabit sa leeg ay kumikislap dahil sa pagtama ng araw dito. May aura din siyang matapang. Tahimik, pero malakas ang karisma. Pero ang pinakagusto ko sa kanya ay ang pares ng mga mata niya. Biglang naputol ang pag-iisip ko nang dumaan si Aling Rina. Lumingon pa ito at nagkatinginan sila ni Albert na nang mga sandaling yun ay bakas ang labis na galit. Hoy! Bumalik ka rito! Ay, naku po! Ay, tulong! Papatayin niya ako! Bumalik ka dito, matanda ka! Sandali lang! Albert! Hinahabol niya ako! Tulong! Kapitana! Ay, Albert, sandali! Kumaripas ng takbo si Aling Rina nang bigla siyang habulin ni Albert. Dahil sa bilis ng pangyayari, ay hindi siya nagawang pigilan ng mga kausap na pulis. Tumakbo ang babae hanggang sa magpang-abot sila sa gitna ng kalye. Takot na umiyak ng malakas si Aling Rina nang hablutin ni Albert ang kwelyo ng damit nito. Huwag mo kong sasaktan! Ay. Bakit akong tinuro mong pumatay sa tatay ni Lara, ha? Bakit ka nagsinungaling? Alam nating dalawa na patay na si Mang Doming nang dumating ako. Sino nagplanta ng ebidensya laban sa akin, ha? Sino ang nag-frame up sa akin? Ay, wala akong alam! Sinungaling ka! Wala akong alam! Alam mo kung sino? Naituro mo nga ako Nakapag-imbento ka nga ng kwento, kaya alam ko rin na may nag-utos sa'yo. Hindi ko alam! Hayop ka! Dahil sa'yo nasira ang relasyon namin ni Lara. Nawala siya sa akin dahil sa'yo! Albert, tama na! Bakit ka sa akin nagagalit? Huwag mong sabihin na talagang tuluyan na nilang nilason ang isip mo. Lara, alam ng Diyos hindi ko pinapatay ang tatay mo.
Alam kong hindi siya boto sa akin. Pero hindi sapat na dahilan yon para saktan ko siya. Lalo na at ang patayin ko. Ipinaglaban kita sa kanya, di ba? Pinapatunayan ko na hindi lahat ng sundalo ay gaya ng asawa ng ate mo. Hindi ito ang lugar para pag-usapan natin yan. Saan natin pag-uusapan? Di ba hindi ka naman nagpakita sa akin nung nakakulong ako? Pinabayaan mo ako dun eh. Ang sabihin mo, mas naniwala ka sa kanila. Ang buong akala ko mahal mo ako. Pero hindi ka nagtiwala sa akin. Hindi ka naniwala na hindi ko kayang saktan ng tatay mo. Pumunta ako, Albert! Sa kabila ng mga sinasabi nila na ikaw ang pumatay sa tatay ko, hindi ako naniwala. Pinuntahan kita sa presinto. Pero hinarang ako ng pulis dahil sabi mo raw, ayaw mo akong makita at huwag na akong babalik. Ano? Wala akong sinasabing ganun. Naghihintay ako sa'yo. Nandun ako. Ilang beses ako nagpabalik-balik doon pero hinaharang nila ako. Kahit kailan, hindi ako naniwala na ikaw ang pumatay kay tatay. Pero pinagtabuyan mo ako. Mga anak, humidahon kayong dalawa. Hindi masusolusyonan ang problema kapag parehong mataas ang emosyon nyo. Isa pa'y narito kayo sa labas. Rina, sige na, umuwi ka na. Albert, ikaw rin. Magpalamig ka muna ng ulo. Opo. Pasensya na po kayo. Itong tatandaan mo, Lara. Kahit kailan hindi ako bumitaw sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya ako nasasaktan ng ganito ay dahil mas nakinig ka sa ibang tao kaysa sa akin. Ang magmahal ng walang takot. Kung tayo'y nasaktan noon, hindi ibig sabihin tapos. Walang nagsabing madali ang magsimulang muli. Kung may pangalawang pagkakataon, sa'yo ko gustong bumalik. Gabi, habang himbing akong natutulog, naalimpungatan ako matapos marinig na may malakas na kumakaluskos sa labas. Nang sumulyap ako sa oras sa phone ko, saka ko lang nakita na pasado 2:00 na ng madaling araw. Sinubukan kong pumikit uli sa pag-aakala na aso lang yon o pusang gala. Ngunit mas lumakas ang kaluskos at sinundan pa yon ng nagbabagsakan na gamit. Dahil doon ay tumayo ako at bumaba ng kama. Paglabas ko ng kwarto ay sinundan ko ang pinanggagalingan ng tunog. Sa hindi ko malamang dahilan, biglang nangalisag ang balahibo sa katawan ko nang makarinig ako ng mabigat na yabag na naglalakad sa labas ng bakuran namin. Sino yan? Kapitana? Aling Rina? Kapitana? Pasensya na po sa abala, pero pwede ko ba kayong makausap? Aling Rina naman, ikaw lang pala yan. Nanakot ka pa. Pasensya na po. Ano ba yun at kailangan ganitong alanganing oras kayo pumunta? Hindi ba pwedeng magpahinga muna yung tao? Diyos ko naman. Nagsuot ako ng cardigan at inis na lumabas ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, ay nagsalubong ang kilay ko nang pagdating ko doon ay wala si Aling Rina sa harap. Lumabas ako sa bakuran at ginala ang tingin ko sa paligid. Lumabas din ako ng bakuran nang mag-alala ako na baka nasa panganib si Aling Rina. Nag-ikot ako sa malapit pero wala ni anino niya. Dahil doon ay nagdesisyon na akong bumalik. Papasok na ako ng bakuran namin nang biglang... Kapitana! Aswang! Nay! May aswang! Nay! Dahil ayaw niyong manahimik, papatayin ko kayo at uumpisahan ko sa'yo! Demonyo ka! Ikaw ang pumapatay sa mga tao dito. Nasaan si Aling Rina? Anong ginawa mo sa kanya?
Mabilis na kumalipas ng takbo ang matandang yon. Pero bago mo isipin ang ibang tao, isipin mo sarili mo. Dahil isasama ko ang pangalan mo sa listahan ng mga pinatay ko! Albert! Tulong! Nay! Bigla akong napatakbo papasok ng bakuran nang sumugod sa akin ang lansihan. Tama, ito nga ang lansihan. Katulad nito ang aswang na iginuhit ni nanay. Kung nakakatakot na ang itsura nito sa drawing, mas 10 dobling nakakatakot ang itsura nito sa personal. Bukod doon, ay napakabaho nito na parang nabubulok na laman. May hawak din itong malaki at matabang kahoy. Nang makapasok ako sa bakuran namin, ay nagawa niyang talunin ang bakod. Bigla akong tumungo. Nang paglingon ko, ay nakita kong palapit na sa akin ang kahoy na hawak niya at hahatawin ako sa ulo. Hoy! Lansihan! Layuan mong anak ko! Huwag kang makialam dito, tanda. Dahil baka ikaw ang unahin ko kesa sa anak mo. Hindi mo ako kayang saktan! Nagulat ang aswang nang biglang maglabas ng insenso si nanay at mabilis na kumalat ang amoy nito na hinaluan ng mabangong amoy ng bulaklak. Biglang umatras ang aswang pero natigilan ito nang biglang dumating si Albert. Pagbaba ng motor ay mabilis kaming dumapa sa lupa nang sunod-sunod nitong barilin ang aswang. Tinamaan ito at malakas na umangil. Pagkatapos ay mabilis na tumakas. Tumalon siya sa bakod at sumuot sa makapal na halamanan, papasok ng madilim na kagubatan. Agad namang pumasok si Albert at tumakbo palapit sa amin. Lara, ayos ka lang? Oo, pero muntik na ako. Buti dumating kayo ni nanay. Halika, dito tayo mag-usap. Anong nangyari? Bakit ka lumabas ng ganitong oras? Narinig ko ang boses ni Aling Rina. I swear, boses niya yun. Nag-usap pa nga kami kaya ako lumabas. Pero pagdating ko dun, wala siya. Sa pag lumabas sa dilim ay yung aswang. Aswang ang nanggagaya ng boses, nakakilala ng kanyang bibiktimahin. Tama. Isa yun sa mga ginagawa ng lansihan. Ang lansihin ang kanyang biktima. Kaya rin yun ang ipinangalan sa kanya ng mga sinaunang babaylan. Kaya pala karamihan ng mga kaanak ng biktima. Ang sinasabi, ay huli nilang nakita ang mga ito ay natutulog sila. Sadya siyang nanggigising sa gabi at gumagaya ng boses para palabasin ang kanyang biktima. Kailangan nating magpatupad ng curfew. Bukas kakausapin ko si Mayor. Sasamahan kita. Ano nga palang ginagawa mo dito? Nag-iikot-ikot ako. Naisip ko kasi kanina na kung aswang nga ang pumapatay. Tiyak na sa gabi siya lalabas at tama nga ako. Nariyan na ako sa malapit at nakaparada sa harap ng saradong tindahan nang marinig ko na sinigaw mo yung pangalan ko. Salamat. Ay, Albert, magpaumaga ka na dito. Baka ikaw naman ang tiyempohan ng aswang. Opo. Salamat po. Albert, pasensya ka na Saan? sa mga nangyari. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, gusto kong malaman mo na handa akong makipag-usap at linawin lahat tungkol sa mga nangyari. Ako rin. Salamat. Pasensya ka na rin kung napagtaasan kita ng boses. Wala yun. Dahil sa nangyari sa akin, ay mabilis akong kumuha ng permiso sa kinauukulan upang magpatupad ng agarang curfew para wala ng sunod na maging biktima. 9:00 pa lang ng gabi ay kailangang wala ng tao sa mga daan at sarado na rin ang mga establishmento. Ang sinumang lalabag ay agad na dadamputin ng mga pulis.
Pero hindi namin ipinagkaingay na aswang ang pumapatay para hindi lalong makadagdag sa takot ng mga tao. Sa halip ay sinabi na lang namin na may serial killer na gumagala. Doon sa opisina ko, kaharap ang mga tanod at iba pang kalalakihan na nagboluntaryo na sumama sa pagtugis ng aswang. Nagpatawag ako ng meeting para mapag-usapan ang gagawin mamayang gabi. Sasama ako sa kanila sa pagruronda. Nagpabaon na rin ako sa kanila ng mga maaari nilang gamitin laban sa aswang. Mabuti na yung may iba pa kayong armas bukod sa baril at mga arnis ninyo. Mga kasama, hindi magiging madali ito. Hindi tao ang kalaban natin, kundi isang kampo ng demonyo. Mag-iingat kayo sakaling makalaban niyo siya. Kung sa tingin niyo ay agrabyado kayo, tumakbo kayo. Unahin niyo ang sarili niyong kaligtasan. Matatapos din to. Huwag kayong mag-alala at samahan natin ito ng mataimtim na panalangin. Sige, yun lang. Salamat. Oh, Kapitana, uuwi lang muna ako sandali. May kukunin lang ako. Sige. Albert, salamat ulit sa pagliligtas mo sa akin kagabi. Wala yun. Nanunod yung ngumiti sa akin si nanay, pati ang ibang staff ko doon sa barangay nang lumabas si Albert. Ngumiti lang din ako at umiling pagkatapos ay iniwan na rin niya ako sa opisina. Saglit akong tumayo at nag-inat. Pagkatapos ay lumapit sa bintana at tumanaw sa ibaba. Natigilan ako nang makitang magkausap si Albert at Ima. Nakaramdam ako ng selos nang makitang nakangiti ang dati kong nobyo sa kanya. Kaibigan ko si Ima. Alam ko na hindi ko dapat nararamdaman yon. Pero nang inayos pa niya ang buhok ni Albert at tila may inalis sa muka, doon na parang nagpuyos ang damdamin ko. Dahil nasa harap lang sila ng barangay hall, ay narinig ko ang usapan nila. Lalo kang pumogi Mukhang nahiyang ka sa loob. Mabait naman ang mga nakasama ko doon. Ikaw, kumusta ka na? Eto, single pa rin. Ikaw, may girlfriend ka na ba? Hindi pa malinaw sa amin ni Lara. Kaya hindi ko muna iniisip yan. Bukod doon, mas importante itong trabahong pinagkatiwala sa akin ni Mayor. Pero siguro naman, pwede tayong lumabas? Titingnan ko. Sige na, ngayon lang naman ako naglalambing Bahala na. Hindi ko masabi. Sige, dito na ako. Kadarating lang namin sa barangay hall mula sa meeting kay Mayor. Saktong lunchtime naman, kaya naabutan namin ang staff na naghahain ng pagkain. Hinainan ako ng sekretarya ko sa opisina. Nagtaka pa ako dahil 2 pinggan ang nilagay nito sa mesa. Sa halip na bigyan ako ng pagkain, ay may nilabas na paper bag si Albert. Naglabas siya ng Tupperware na may chicken inasal at may kapartner na adobong kangkong at enseladang talong. Mangyak-ngyak akong napatingin sa kanya. Ang mga yun ay ang comfort food ko kapag stress ako. Ako mismong nagluto nito. Kumain ka na. Alam ko na mula nang dumating ako, ay masyado ka ng stress lalo na sa problema natin sa aswang. Salamat. Hindi mo pa pala nakakalimutan. May dala din akong tsaa. Yung ginagawa ko palagi sa'yo. Gusto mo pa ba nun? Oo naman. Namiss ko nga yun eh. Sabi ko na eh. Halika, kain na tayo. Habang kumakain kami ni Albert, ay inasikaso niya ako. Gaya ng palagi niyang ginagawa noon bago masira ang relasyon namin. Nasa harap ko lang siya
Pero parang miss na miss ko pa rin siya. Hinahanap-hanap ko ang mga paglalambing niya sa akin. Ang yakap at halik niya. Ang paulit-ulit niyang I love you sa akin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, heto pa rin siya. At kumikilos at tinatrato ako na para bang wala akong kasalanan sa kanya. Nang mapansin niya na bahagya akong natutulala, ay naramdaman ko na lang na hinaplos niya ako sa pisngi. Lara? Okay ka lang? Ha? Oo. Nagluluha ang mata mo. May masakit ba sa'yo? Hindi, wala. Kap? Kape? Ay, sorry. Naka-istorbo yata ako. Natigilan kaming dalawa ni Albert nang bigla na lang pumasok si Ima. Naabutan niya na hawak ni Albert ang pisngi ko. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin. Pagkatapos ay parang pilit na ngumiti. Umayos kami ng upo at bumaba ang tingin ko sa hawak niya. May dala siyang isang basket ng ubas, mansanas at isang bote na alak ang laman. Bukod doon ay may dala din siyang isang maliit na garapon ng honey. Oh, Ima, napasyal ka. May ibibigay lang ako kay Albert. Sa akin? Oo. Namili kasi ako kanina sa bayan tapos nakita ko itong mga prutas. Naalala kita kaya binili ko para sa'yo. May extra pa akong wine sa bahay. Saka itong honey, binigay ng tito ko. May okasyon ba? Wala naman. Pa-welcome gift ko sa'yo dahil nakalaya ka na. Oh, salamat pero kasi Bakit? May problema ba? ikaw na nga magsabi, Lara. Hindi kasi siya kumakain ng ubas at mansanas, tapos may allergy si Albert sa alak. Yung honey naman, hindi siya mahilig dyan. Pasensya ka na, Ima. Na-appreciate ko yung ginawa mo. Pero mas mabuti pang ibigay mo sa talagang mahilig dyan. Kasi kung tatanggapin ko yan, masasayang lang. Mabubulok lang sila sa bahay, lalo na yung prutas. Ganun ba? Sige. Okay lang. Lalabas na ako. Hindi ko alam na close pala kayo. Hindi Nagkakamustahan lang kami kanina. Huwag kang magselos. Hindi ako nagsiselos, no? Pero mukhang may gusto sa'yo yun si Ima. Ano naman, wala akong pakialam sa kanya. Sa'yo meron. Kumain na nga lang tayo. 5:30 na ng hapon. Paalis na ako sa barangay hall at nagliligpit na ng gamit ko. Nakaalis na ang ibang staff doon, maging ang sekretary ng barangay. Si nanay naman ay nauna nang umuwi dahil nagpunta pa siya sa palengke. Habang patapos na ako sa ginagawa ko, ay dumating naman si Ima. Agad akong ngumiti sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Pero nakita ko na pilit ang ngiti na sinagot niya. Oh, Ima, napadaan ka ulit. May kailangan ka? Sarado ng opisina. Nakauwi na si Sek. Ikaw talagang sadya ko. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sige, ano yun? Tungkol kay Albert. Okay. Anong tungkol sa kanya? Wala na kayo, di ba? Oo. Pero hindi pa kami nakakapag-usap talaga tungkol sa... Gusto ko siya, Lara. At hindi ako nagpapaalam o humihingi ng permiso sa'yo. Pinapaalam ko lang na gusto ko rin si Albert. Ang totoo, matagal na. Bago pa lang naging kayo, ay gusto ko na siya. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon dahil ikaw ang niligawan niya at naging kayo. Ngayong tapos na kayo, siguro naman, may chance na ako. Kung gano'n naman pala, bakit mo ba kailangan sabihin yan sa akin? Dahil ayoko maging sagabal ka sa pakikipaglapit ko sa kanya. Gusto ko sana na umiwas ka para ako ang makita at mapansin ni Albert. Kapag palagi ka kasing nasa eksena, ikaw at ikaw pa rin ang mapapansin niya.
Kaibigan kita kaya nagiging prangka ako sa'yo. Kaibigan, ngayon mo talaga sasabihin yan pagkatapos ng lahat ng narinig ko galing sa'yo. Alam mo, hindi mo lang basta pinapaalam ang gusto mong mangyari. Nag-uutos ka. Inuutusan mo ako na iwasan si Albert na parang obligado akong sundin ang sinasabi mo. Bakit? Sino ka ba? Anyway, inaasahan ko na hindi ka kukontra sa amin. Seryoso ako sa nararamdaman ko para sa kanya at handa akong gawin lahat para lang mahalin niya ako. Huwag mo sa akin sabihin yan. Doon sa mismong may katawan. Pero kailangan mo magtiis na makita kaming palaging magkasama dahil sa pinapagawa ni Mayor. Kaya pasensya ka na dahil hindi mo ako basta-basta maiit sa puwera. Pero alam mo, ang dating mo sa akin ngayon, para kang ligaw na ahas sa harden ni Adan at Eva. O kaya naman, para kang ligaw na tuta na nanlilimos ng atensyon ni Albert. Nakakaawa ka. Hindi ako ahas. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Best friend of the year? Lara, Kap, ready ka nang umuwi? Oo. Sakto, katatapos ko lang ayusin yung gamit ko. Albert, ang sabi ni Lara, okay lang daw na hindi mo siya ihatid sa kanila. Di ba, Kap? Ha? Kailan ko sinabi? Wala akong naaalala na may sinabi akong ganyan. Di ba ang topic natin tungkol sa ahas? May nangyayari ba dito? Nag-aaway kayo? Hindi naman. May pinag-uusapan lang kami tungkol sa invasion of private property. Ang sabi ko kay Ima, hindi pwedeng basta kunin ang mga bagay na hindi naman sa kanya. Lalo na kung pag-aari na ng iba. Albert, halika. Samahan mo ako sa bayan. Kumain tayo sa labas. Siguradong kaya na ni Lara na umuwing mag-isa. Salamat na lang, Ima. Nangako kasi ako kay Aling Thea na doon kakain sa kanila ng gabihan. Yun naman pala eh. Makakaalis ka na. Alang iwan kita dito sa loob ng opisina ko. Napakadamot mo. At least, hindi traidor. Alam mo, dahil sa ginawa mong ito, pinakita mo na sa akin kung anong klase ka. Imagine, nagawa mo akong bastusin ng ganito. Kung paano mo ako pagsalitaan kanina, at kung paano ka mag-utos sa akin, akala mo binili mo buong pagkatao ko. Akala mo hindi mo ako kaibigan? O baka naman, pinaplastic mo lang ako talaga sa simula pa lang at hindi naman talaga kaibigan ang turing mo sa akin. Dahil ang totoong kaibigan, hindi bastos at marunong rumispeto. Lalong hindi ahas. Palihim akong tumingin kay Albert habang nasa harap ako ng lababo at kasalukuyang naghuhugas ng pinagkainan namin. 8:00 na ng mga sandaling yon. Ang akala ko ay aalis na rin siya agad pagkatapos kumain. Pero nagulat ako nang sabihin sa akin ni nanay na sa bahay muna daw tutuloy si Albert. Wala akong kamalay-malay na may usapan na pala silang dalawa. Napalingon ako kay nanay nang lumapit siya sa akin para punasan ang mga pinggan na nahugasan ko na. Nay, bakit naman hindi mo sinabi sa akin na may usapan pala kayo na dito siya titira? Pansamantala lang naman, anak. Tsaka wala siyang kasalanan. Ako ang nakiusap sa kanya. 2 lang tayo dito at pareho pang babae. Oo nga, albularya ako pero matanda na ako, anak. Hindi ko na kayang labanan ng aswang na iyon. Mainam na may kasama tayong lalaki dito. Kasi ano po eh. Nag-aalala ka na baka ipagkanulo ka ng puso mo. Nay naman eh. Huwag kang magkaila sa akin. Alam ko na mahal mo pa siya. Mukha namang mahal ka pa rin niya eh. Abay kung hindi yan papayag sa misyon na ibinigay sa kanya ni Mayor. Ano bang pumaipigil sa'yo? Nahihiya lang ho ako sa mga nangyari noon. Dahil naniwala ka sa testimonya ni Rina. Opo. Nahihiya ako na nagawa kong kumbinsihin ni Aling Rina.
Kasi naman, tugmang-tugma kasi ang testimonya niya sa mga ebidensyang nakuha ng mga pulis. Nang mga panahon na yun kasi feeling ko, mas umiiral sa akin ang pagiging anak ko. Sumabay ang matinding pagluluksa ko at pagsisisi dahil ang huling beses na nagkausap kami ni tatay bago siya nawala, nagtalo pa kami. Hindi kita masisisi. Dahil kahit ako'y aabi din ko na may panahong nadiwala ako sa sinabi ni Rina. Pero sa kabila ng ebidensya ay pinawalang sala pa rin siya. Ang sabi ng korte, mahina at hindi sapat ang mga ebidensyang yun laban sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon, Nay. Tama ang sinabi mo. Ang naging reaksyon mo ay normal lang bilang isang naulilang anak ng kanyang ama. Gayon nandito siya. Mag-usap kayo. Paano kung makipagbalikan siya? Abay, nasa iyo yun. Hindi naman sa pag-aano pero gayon pa ba kayo magpipigil? Ay kung kailan malaya na kayo at wala nang hahadlang sa relasyon niyo. Matapos kong maghugas ng pinggan, ay pumasok na ako sa kwarto ko at tinapos ang ilang trabaho na inuwi ko na kailangan bukas ng umaga. Habang si Albert naman ay inuok ko pa ang dating kwarto ng ate ko. Habang abala ako sa pagtatype sa laptop ko, ay narinig ko na lang na may marahang kumatok sa pinto. Pasok? Busy ka? Hindi na. Katatapos lang din ang ginagawa ko. Bakit? Pwede bang pumasok? Oo naman. Pumasok si Albert sa loob at sinarado ang pinto. Sinilip pa niya ang ginagawa ko sa computer. Matapos kong isave yon at isend sa email ng barangay, ay saka ko shinutdown yon at humarap sa kanya. Naupo siya sa paanan ng kama at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako at tinitigan siya sa mata. Parang napakarami niyang gustong sabihin sa akin. Mga salitang matagal na dapat namin narinig mula sa isa't isa. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang kamay ko at hinawakan yon. Ano yung sa inyo ni Ima? Alam ko may ibig sabihin ng mga salita niyo kanina. Sinabi niya na gusto ka niya. At handa daw siyang gawin ang lahat para magustuhan mo rin siya. More like na inuutosin niya ako na umiwas sa'yo at wag daw akong maging hadlang sa inyo na parang sigurado siya na may gusto ka rin sa kanya. Sinabi niya yon? Oo. Bakit tumatawa ka lang dyan? Nakakatawa siya eh. Confident masyado? Loko ka talaga. Tinatawanan mo lang talaga. Wala akong interes sa kanya eh. Ang akala ko naman masyadong seryoso yung problema ninyo. Yun lang ang pakay mo dito. Ang totoo hindi. Gusto ko na mag-usap tayo tungkol sa mga nangyari noon. Once and for all, Lara. Gusto kong magkaliwanagan tayo. Sige. Ano ba talagang nangyari nun? Dumating ako dito sa bahay niyo ng araw na yon. Alam kong wala ka. Pero ang totoo, sadya ko ay ang tatay mo. Gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Yung maayos, para maiparating ko sa kanya na hindi ako gaya ng kinakatakot niya. Subalit pagdating ko dito, ay narinig ko ang boses niya sa bandang likod ng bahay ninyo na parang may kaaway siya. Kaya pumasok na ako at tinanap ko siya. Biglang tumahimik. Kaya kinabahan ako. Hanggang sa mapunta na nga ako sa bandang likod. At pagkatapos ay narinig ko si Aling Rina na sumigaw sa di kalayuan. Pinuntahan ko siya. At doon ko nakita si Mang Doming na nakahandusay. Wala nang buhay. Ako pang tumawag ng pulis. Lara, patay na ang tatay mo nang dumating ako doon.
Ang tanging pagkakataon na hinawakan ko ang katawan niya ay noong tiningnan ko ang pulso niya. Yun lang. Hindi ako naniwala nung una na ikaw ang pumatay kay tatay. Dahil kilala kita at alam ko na sa kabila ng pambabastos niya sa'yo at pagtutol sa relasyon natin, hindi mo magagawang saktan siya. Pero nang may ipresenta na silang ebidensya na tumugma sa salaysay ni Aling Rina, aaminin ko, doon ako nagdalawang isip. Somehow, nagawa nila akong kumbinsihin na totoong ikaw ang pumatay kay tatay. Sorry kung nagkulang ako ng tiwala sa'yo at kung naging mahina ako. Ang totoo, kaya ayokong makasama ka dahil nahihiya ako sa'yo. Hindi ko deserve ang lahat ng atensyon at pag-aalaga na ginagawa mo para sa akin matapos ang nangyari. Totoo ba talagang nagpabalik-balik ka sa presinto? Oo. Nung may masmasan ako at naisip ko na dapat naniwala ako sa'yo, doon ako pumunta para makausap ka. Pero hindi na ako pinayagan ng pulis na makita ka, lalo na nung tumama na ang pandemic. Hanggang sa nawalan na ako ng chance. Araw-araw, nagdadasal ako na makita ka. Ang dumating ka doon at sabihin sa'yo na hindi akong pumatay sa tatay mo. Alam ko. Naniniwala ako sa iyo. Patawarin mo ako kung huli ko nang nasabi sa iyo yan. Naiintindihan ko. Pinaliwanag din ni Nanay Thea sa akin ang side mo bilang anak niya. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin. Pero kahit na, Sige, ganito na lang. Mapapatawad kita sa isang kondisyon. ano yun? Bumalik tayo sa dati. Ipagpatuloy natin ang lahat, Lara. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Oo, inaamin ko. Sa 3 taon na nakulong ako, ay naggalit ako sa'yo. Bumalik ako dito na ang layunin ko ay pasakitan ka. Pero nang makita na ulit kita, lalo na nang makita ko mismo kung paano nanganib ang buhay mo, nakakalimutan ko lahat ng plano ko. Maging ang galit ko sa'yo. Na-realize ko na ikaw pa rin hanggang ngayon. Bakit? Sa kabila ng lahat. Anong gagawin ko? Ikaw pa rin talagang mahal ko eh. Hindi ko naman kayang pigilan to. Puso ko nang nagdesisyon eh. Pwede ko bang pag-isipan muna? Oo naman. Hindi naman kita minamadali eh. Salamat. Sige. Balik na ako sa kwarto. Nang umalis si Albert, ay may naramdaman akong emptiness, Madam Venus. Kahit na nagkapatawaran at nagkaliwanagan na kami, ay parang may kulang. Parang hindi dapat natapos sa ganun. Pakiramdam ko na isa na namang pagkakamali. Nahayaan kong palagpasin ang gabing yun na hindi sumasagot sa tanong niya. Nang maalala ko si Ima, aaminin ko na na-threatened ako. Dahil ang totoo ay nagseselos ako kapag nakikita ko silang magkasama at nag-uusap. Lalo na ngayon na alam kong may ibang pakay si Ima kay Albert. Mula sa drawer ay may kinuha ako. Ang kwintas na regalo niya sa akin noong first year anniversary namin. Kinuha ko yun at sinuot. Pagkatapos ay natagpuan ko na lang ang sarili ko na lumabas ng kwarto at kumatok sa pinto ng kwarto ni Albert. Nang buksan niya yun, ay nagulat pa siya nang makita ako. Oh, Lara,
May nakalimutan ka? Nagbagong isip ko. Ayoko ng pag-isipan dahil ayokong bigyan ng pagkakataon si iba na agawin ka sa akin. Ayokong i-give up ka, Albert. Sana pwede ulit tayo. Suot mo ulit ang kwintas na binigay ko? Ibig sabihin, ay mahal mo pa rin ako? Sobra. Walang nagbago. Yun naman pala eh. Siyempre pwede. Ikaw na yan eh. Walang nagsabing madali ang magmahal ng walang takot. Kung tayo'y nasaktan noon, hindi ibig sabihing tapos. Walang nagsabing madali ang magsimulang muli. Kung may pangalawang pagkakataon, sa'yo ko gustong bumalik. Nagulat ako nang bigla akong hawakan ni Albert sa bewang, sabay hila sa akin sa loob ng kwarto at sinalubong ako ng mainit at mapusok na halik. Malakas niyang naisarado ang pinto, sabay lock nito. Agad nang hina ang tuhod ko. Nawala ang depensa ko. Sa isang iglap ay natagpuan ko ang sarili ko na nakayakap sa kanya at tumutugon sa bawat halik niya. Sa sobrang pananabik namin sa isa't isa, ay nasagi namin ang cabinet at nahulog ang mga display doon, kaya naglikha yun ng ingay. Pero wala kaming pakialam at patuloy lang kami sa paghahalikan hanggang sa biglang kumatok si nanay. Albert! Ayos ka lang ba dyan? Okay lang po siya, Nay. Hoy, Lara! Anong ginagawa mo dyan? May pag-uusapan lang po kami, Nay. Mukhang matinding pag-uusap yan. Ay, sige at pagbutihan nyo, ha? Hay, ang mga kabataan nga naman. I love you, baby. I miss you so much. I love you more, babe. Ganon din ako. Miss na din kita. Babawi ako sa'yo sa lahat. Umpisahan mo ngayong gabi. Matapos naming magkaayos ni Albert, ay parang may isang malaking adobe na nakadagan sa dibdib ko ang nawala. Sa isang iglap ay nawala ang stress ko. Tila gumaan ang lahat sa paligid ko. Maging ang paghahanap namin sa aswang na lansihan ay hindi ko nadala ng mabigat. Kinabukasan ng umaga, hindi naman namin muna pinagsabi ni Albert na nagkabalikan kami. Kaswal kaming kumilos doon. Si Ima naman ay panay ang papansin at palaging palakad-lakad sa harap ng barangay hall. Punta muna ako sa presinto. Makikibalita ako tungkol sa kaso. Tapos, diretso ako kay Mayor. Pinapapunta niya ako eh. Sige. Kapitana? Oh, Albert, kalma. Ayoko ng gulo. Palabas na ng barangay hall si Albert nang biglang dumating doon si Aling Rina. Bilang punong barangay, ay kaya kong isantabi ang issue ko sa isang tao sa ngalan ng trabaho. Kaya naman hindi ako nag-react nang makita ko ang babae. Pero si Albert, ang mabilis uminit ang ulo. Agad ko siyang hinawakan sa braso nang lumapit ito kay Aling Rina na nang mga sandaling yun ay natakot na umatras at sumandal sa pader. Sana naisip mo yan bago mo ako i-frame up. Sana naisip mo rin na sa pagsisinungaling mo, sinira mong buhay ko. Ang trabaho ko bilang sundalo at maging ang pangarap ko. Lahat yun nawala
Dahil sa sinungaling na gaya mo. Paano ka nakakatulog sa gabi, ha? Paano mo nagagawang ipikit ang mata mo sa gabi at matulog ng mahimbing? Paano mo nagagawang lunukin ang kinakain mo habang nagdudusa ako sa kulungan sa kasalanang hindi ko ginawa? Albert, tama na. Ikaw na walang ginawa dito kung hindi ang magkalat ng chismis at manira at makialam sa buhay ng ibang tao. Itong tatandaan mo. Kung inaakala mo na tapos na ako sa'yo, nagkakamali ka. Ididimanda kita at sasampahan ka rin ng kaso ng mga pulis dahil sa pagsisinungaling mo sa kanila. Sisiguraduhin ko na ikaw ang papalit sa akin dun sa kulungan. Ikaw at kung sino man ang nag-utos sa'yo na i-frame up ako. Boss, huwag naman. Hindi ko naman gusto yun eh. Napilitan lang ako. Kung ganon, may nag-utos na sa'yo. Sino? Sabihin mo! Ha? Uuwi na po ako. Elvina, sandali lang. Anong nangyari doon? Bakit parang natakot? Ano kayang itinatago ng babaeng yan? Sige na, umalis ka na. Baka malate ka pa sa meeting mo kay Mayor. Bilang punong barangay, minsan ay nakaugalian ko ng sumama sa pagroronda sa madaling araw. Marunong naman akong gumamit ng armas dahil taekwondo instructor si tatay noon at tinuruan niya ako ng self-defense. Bukod doon, ay tinuruan niya akong gumamit ng baril at nang mawala siya, ay naiwan sa akin ang baril niya. Pero nang gabing yun, sa unang pagkakataon, ay kasama ko sa pagroronda si Albert, pati ang mga tanod namin. Kasama ang mga kalalakihan na tumutugis ng aswang. Sakay ng motor ay dahan-dahan naming binagtas ang daan. Nakarating sa akin ang balita na may pinatay sa kabilang barangay yung aswang. Dumadayo siya sa ibang lugar dahil alam niya na maliit ang mundo niya dito. Bastang sabi ni nanay, kapag naamoy na natin na may sobrang baho, nasa paligid lang daw yun. May sumigaw! Saan galing yun? Ayun na naman! Hanapin natin. Mag-iingat kayo ha! Dala ang mga armas at pangontra sa aswang. Huminto kami at hinanap namin ang pinanggagalingan ng boses. Sa paglalakad namin ay dinala kami ng sigaw sa likod ng bungad ng kakahuyan. Bigla naming naikasa ni Albert ang baril namin nang makita ang malaking aswang. Eksaktong pagdating namin ay napasigaw ako ng malakas nang makitang hinataw ng aswang ng malaking kahoy na hawak nito ang lalaki. Nakaramdam ako ng takot at nangatog ang mga kamay ko nang makita ko kung paano sumabog ang utak nito. Dudukutin na dapat nito ang tiyan ng biktima nang sumigaw si Albert, kaya napalingon siya sa amin. Hoy! Demonyo ka! Hayop ko! Gusto niyo na naman makipaglaro? Sige, pagbibigyan ko kayo! Ang mga sibat! Mabilis na binato ng sibat na mga kasama namin ang aswang. Napaluhod ito nang tumama ang isa sa tiyan, pero mabilis nitong nabunot yun. Nang hinabol nito ang mga kasama namin at naabutan ng isa, agad siyang binaril ni Albert. Nabitawan ng aswang ang lalaki at nabaling sa amin ang atensyon niya. Agad kaming umatras nang humakbang siya papalapit sa amin. Sinubukan namin siyang barilin, pero sa laki nito ay nagawa niyang iwasan ang mga bala. Mabilis siyang umakyat sa mga puno at nagtatago sa sanga hanggang sa bigla siyang tumalon pababa sa bandang likod namin, kaya napatakbo kami palayo at nagkahiwalay.
Kapitana. Kahit anong gawin nyo, ay hindi nyo ako mapapatay. Bakit ka namiminsala dito? Anong kasalanan ng bayan na to sa'yo para pumaslang ka ng mga inosenteng tao? Simple lang naman, Kapitana. Isa akong aswang na kumakalamang sikmura at wala akong mapagpilian kung hindi ang pumatay para may pantawid sa gutom. Hindi ko rin kagustuhan to. Kung ganon, sino ka sa likod ng katauhan na yan? Magpakilala ka! Pwede ka naming tulungan. Hindi pwede. Dahil papatayin niya ako. Sino? Sabihin mo sa amin. Hindi ako bobo. Alam kong papatayin niyo rin ako kapag sinabi ko. Sumugod palapit sa akin ang aswang, kaya napatakbo ako palayo. Sa isang iglap ay nagawa ni Albert na makalapit sa akin. Binaril ko ulit ang aswang habang dinampot naman niya ang isang sibat. Napaatras kami nang subukan kaming hatawin ito ng malaki niyang pamalo. Tumama yun sa puno at literal na umalog ito sa lakas ng palo niya. Magkahawa kami ni Albert ng kamay na tumakbo palayo. Sinundan pa rin kami ng aswang hanggang sa huminto kami at naghintay sa kanyang paglapit. Inasinta ko siya sa dibdib, sabay kalapit ng gatilyo. Nang tamaan ang aswang sa dibdib, ay napaluhod ito. Sinabuyan siya ni Albert ng tubig na ginawa ni nanay, na may halong mga pangontrang mga sanga at ugat ng makabuhay at kamangyan. May bumato sa kanya ng asin. Pagkatapos ay lumabas mula sa likod niya ang mga kasama namin at sinaksak siya ng sibat sa likod. Walang iya kayo! Sino ang aamo mo? Kahit salugin niyo ako ay hindi ko sasabihin sa inyo! Talagang matigas ang ulo mo! Uy! Albert! Bigla siyang napadive sa lupa at talahiban nang biglang ibato ng aswang ang armas nito sa kinatatayuan ni Albert. Pagkatapos ay nagawa nitong tumakbo palayo sa kabila ng mga tama niya. Dinampot pa nito ang armas sa katuluyang tumakas ng mabilis. Kinabukasan ng umaga, habang busy ako sa meeting ko sa munisipyo kasama si Mayor at iba pang barangay captains, si Albert naman ay nag-ikot-ikot sa bayan dahil nautusan ni nanay na maghanap ng mga sangkap sa kung anumang ginagawa nito na pangontra at panlaban sa aswang. Hanggang sa bigla daw siyang huminto nang mapadaan sa bilihan ng mga ipit sa buhok. Napangiti siya nang makita ang isang printed na ribbon na panali ng buhok na may halong puti at army green, maging ang kulay lilac. Tatawagin na sana niya ang tindera nang bigla daw dumating si Ima. Albert? Uy, Ima! Nandito ka rin pala. Oo, may bibilhin din kasi ako eh. Ah, talaga? Okay. Ang ganda naman ng mga laso na yan. Alam mo, mahilig din ako sa laso. Tingnan mo ang buhok ko, ribbon ng tali. Oo nga no. Sa tingin mo maganda ba itong kulay na to? Lilac? Oo, maganda. Paborito kong kulay yan eh. Saka itong dilaw. Maganda din itong printed na may halong berde. Saka itong asul, puti at kulay rosas. Mahilig kaya ako sa mga shiny na bagay gaya nito. Tingin ko nga kung bagay. O, di ba? Bagay sa akin ang kulay. Oo nga no. Wala daw sa loob na nilapit ni Albert ang mga ribbon sa buhok ni Ima. Matapos yon, ay ngumiti pa daw siya sa babae. Pagkatapos ay kinuha lahat ng kulay na sinabi nito. Pagkatapos bayaran, ay sunod namang pumunta si Albert sa tindahan ng mga bulaklak. Maging doon, ay sinundan pa rin daw siya ni Ima.
Hindi naman daw niya ito pinapansin at hindi binigyan ng kahulugan. Maging sa flower shop ay tinulungan pa rin siya nitong mamili ng mga bulaklak. Ito maganda. Oo, maganda nga pero eto na lang bibilin ko. Daisies. Miss, kunin ko ito lahat. Pwede bang gawin mong bouquet? Salamat. Ang sweet mo naman. Salamat. Albert, maganda bang damit ko ngayon? Bago yan. Binili ko na ng 1 linggo. Okay naman. Bagay sa'yo. Nga pala, ano pa kaya pwede kong ibigay sa isang babae? Yung talagang matutuwa siya? Pagkain. Kung ano yung paborito nilang pagkain. Gaya ko, ang paborito kong pagkain ay mga prutas saka matatamis. Oo nga no. Sige, salamat Walang anuman. Siya nga pala. Punta ka bukas sa barangay hall. May ibibigay pala ako sa'yo. Talaga? Sige. Anong oras? Kahit sa umaga. Oo, sige. Darating ako. Sige, una na ako. Bye! Ingat ka. Agad naman daw niyang iniwan si Ima nang makuha ang mga pinaayos niyang bulaklak. Pagkatapos ay sumakay na sa motor nito. Sakto naman na nag-text ako sa kanya ng mga sandaling yon para sabihin na tapos na ang meeting namin. Mula doon, ay sinundo niya na ako sa munisipyo. Kinilig pa ako ng pagdating ni Albert ay inabot niya sa akin ang mga bulaklak at ribbons na paborito kong itali sa mahaba kong buhok. Dahil wala pa akong alam sa naging pag-uusap nila ni Ima. Kinabukasan ng umaga, alas 8 pa lang, ay nagtaka ako dahil dumating na agad siya doon sa barangay. Posturang-postura, nakabistida, naka-makeup pa, at humahalimuyak ang pabango. Oh, Ima! Ang aga mo naman dito. May kailangan ka ba? Wala naman. Hinihintay ko lang si Albert. May ibibigay daw siya sa akin. Ganun ba? Okay. Alam mo ba? Magkasama kami sa bayan kahapon. Matagal-tagal din kaming nag-usap. Okay. Nararamdaman ko na, Lara. Makukuha ko na si Albert. Lahat ng sinyales na nahuhulog na ang loob niya sa akin ay nakita ko na sa kanya Biglang hindi na ituloy ni Ima ang sinasabi nang lumabas mula sa kusina ang sekretarya ko, dala ang vase kung saan nakalagay ang mga paborito kong bulaklak na Daisy Gerbera na binigay sa akin ni Albert kahapon. Nang iabot sa akin ang vase, ay bahagya akong tumalikod. Nang tumingin ulit ako kay Ima, ay nakatingin naman ito sa buhok ko. Nagtaka naman ako dahil biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Gulat at parang anumang oras ay iiyak siya. Sa pag-aakala ko na may dumi ako sa buhok, hinawakan ko yon at ang kulay lilac na ribbon na ginawa kong tali. Doon dumating na si Albert. Albert? Ay, oo nga pala. Buti nandito ka na. Sandali lang ha. Hi babe. Hi. Nakuha mo sa bahay yung mga damit mo? Oo. Inuwi ko muna dun sa bahay niyo yung bag ko. Kanina ka pa hinihintay ni Ima. Eto pala yung Tupperware mo. Yung pinaglagyan mo ng kakanin na binigay mo sa akin noong isang araw. Ha? Oo nga pala. Kinain mo ba yung kakanin? Ay, hindi ako. Actually, yung mga kaibigan ko na dumalaw sa akin ang nakaubos. Salamat ulit ha. Nagustuhan nila. Pero pwede ba kita makausap? Sige. Babe, sandali lang ha. Sige.
Habang pigil na pigil ang tawa ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Ima nang marinig nitong tawagin akong babe ni Albert. Siya naman ay hindi maipinta ang mukha sa gulat. Sinundan ko ang dalawa at tumayo ako sa pinto saka sumandal sa hamba habang yakap ko ang vase na may bulaklak. Mula doon ay narinig ko ang usapan ng mga ito. Albert, ano yun? Ang alin? Yun! Bakit babe ang tawag mo kay Lara? Yun ba? Nagkabalikan na kami. Naayos ng misunderstanding namin. Pagkatapos sa mga ginawa niya? Di ba naniwala siya na ikaw ang pumatay sa tatay niya? Tinrider ka niya, Albert. Hindi mo na siya dapat binigyan ng chance. Naiintindihan ko na siya sa parte na yun. Anak siya. At tatay niyang namatay. Ako ang tinuro ng ebidensya ng mga panahon na yon. Bilang nagluluksang anak, natural na pumanig siya doon. Anak din ako ng tatay ko. At mula nang bumalik ako dito, ay pinag-isipan ko lahat yon. Kung akong nasa lagay niya, bilang anak, ay papaniwalaan ko rin ang lahat ng ebidensya. Naging komplikado lang sa lagay namin. Dahil sa relasyon namin. Pero tapos na yun. Nagkapatawaran na kami. Lalo na't napatunayan namin na frame up lang ako. Ang totoo, si Nanay Thea pa mismo ang nag-udyok sa akin na ayusin ko ang tungkol sa amin ni Lara. Siya ang nagpaliwanag ng lahat. Kaya mas naiintindihan ko at nabuksan ang isip naming dalawa. Pero ang akala ko gusto mo ko. Ha? I'm sorry. Bakit mo naman naisip yan? Yung ribbon, yung bulaklak, di ba? Nagtanong ka pa sa akin kahapon kung ano ang maganda. Nilagay mo po nga sa buko, di ba? Tinanong mo pa nga ako kung ano yung gusto kong pagkain eh. Sorry, Ima. Hindi ko alam na mamimisinterpret mo. Pero wala naman akong sinabi kahapon na para sa'yo lahat yun. At yung sa pagkain, ang tanong ko sa'yo kung ano ang pwede ko pang ibigay na magugustuhan ng mga babae. Ikaw ang nagsabi ng pagkain. Again, wala akong sinabi na para sa'yo yun. Nagtanong lang ako ng opinion mo. I mean, bilang babae syempre, alam mo kung anong magugustuhan ng kapwa mo babae. Yun lang. Pero para kay Lara lahat yun. Ang ibig mong sabihin? Nakarating sa akin ang sinabi mo kay Lara. At hindi ko nagustuhan yun. Wala kang karapatan na utusan siyang lumayo sa akin. Nakala mo may relasyon tayo. Pasensya ka na. Pero si Lara pa rin ang mahal ko. Ngayon, ako naman ang may sasabihin sa'yo. Lumayo ka sa aming dalawa. Hindi ito pakiusap. Pinapaalam ko rin sa'yo na ayokong lumalapit ka sa kanya, lalo na sa akin. Oh, ay bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Wala naman akong sinabing pumapayag ako sa sinabi mo, di ba? Walang hiya. Nag-umpisa ang araw na yon na maganda. Maganda ang sikat ng araw at hindi masakit sa balat. Magtatanghalian ng biglang nagdilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Ilang oras na ang lumipas. Gabi na sa mga sandaling yon at pasado 7:00 na. Kasalukuyan kaming kumakain ng bahagya akong mag-alala dahil sa walang patid na pag-ulan. Wala namang napabalitang LPA o bagyo. Sabi sa balita, maliwalas ang panahon maghapon. Bakit kaya biglang umulan? Daig pang bagyo. Mabuti na lang hindi tayo binabaha dito. Nakakapagtaka nga eh. Ibang-ibang lakas ng ulan.
Isa lang ang alam kong dahilan. Ano po yun? Ang engkanto sa gubat ay mukhang galit. Engkanto? Siyang nagpapaulan? Ang mga engkanto ay tinaguri ang bantay ng kalikasan. Kaya nilang baguhin ang panahon depende sa nararamdaman nila. Ano pong pwede nating gawin? Kailangan nating mag-alay ng matamis na pagkain sa kanila. Ilalagay lang natin dyan sa bungad, papasok ng gubat. Matapos namin maghapunan, ay kumuha kami ng mga pagkain sa refrigerator. May mga kakanin pa doon at honey. May mga sinama rin siyang mga silk na tela at magagandang laso na nilalagay niya sa mga damit na kadalasan niyang tinatahi. Kasama kaming dalawa ni Albert. Dala ang mga payong at pagkain ay nilagay namin yon sa bungad papasok ng gubat. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Makalipas lang ang kulang 30 minuto ay unti-unting huminto ang ulan. Mula sa kusina ay pumunta ako sa sala para isarado ang mga bintana. Lumingon pa ako nang lumabas ng kwarto si Albert at malambing na yumakap sa akin. May pilyo pa siyang binulong kaya natawa ko at pabiro siyang kinurot. Aray! Aray! Ikaw talaga. Nandiyan lang si nanay sa kabilang kwarto. Siya ang nagsabi sa akin kagabi kung kailan daw tayo magpapakasal. Dahil gusto na daw niya mag-aapo. Dahil nasa malayo mga apo niya kay ate. Niloloko ka lang nun. Walang joke-joke sa akin pagdating sa ganong usapan. Halika na kasi. Pasok na tayo sa loob. Ay, ang kulit. Oo, sige na. Susunod na ako. Pupunasan ko lang yung mga hinugasan ko kaninang pinggan. Ako nang gagawa. Ako na, para yun lang eh. Hindi naman na nangulit si Albert at bumalik na siya sa kwarto namin. Matapos ayusin ang mga kasangkapan, isasarado ko na sana ang bintana doon sa tapat ng lababo nang matigilan ako matapos may makitang isang liwanag na lumilipad palapit sa akin. Noong unay inakala kong alitaptap hanggang sa makalapit ito at dumapo sa hamba ng bintana. Napangiti ako nang matitigan ko siya ng mabuti. Hindi ito alitaptap, kung hindi isang lambana. Isang napakaliit na nilalang na may pakpak at umiilaw yun. Nabighani ako sa ganda nito at natawa ako habang lumilipad-lipad siya sa harap ko. Nang bigla itong lumipad palabas, doon na ako walang naalala sa mga nangyari. Ang mga sumunod na eksena ay ayon sa salaysay ni Nanay at Albert at ang mga ilang naaalala ko matapos ang insidenteng yun. Babe? Matagal ka pa? Baby? Lara? Babe? Lara? Nasaan na? Lara? Albert! Ano't sumisigaw ka dyan? Nay! Nandyan si Lara? Abay, wala! Iniwan ko lang siya kanina dito sa kusina eh. Sabi niya aayusin lang ni... Teka. Bakit bukas itong pinto dito sa likod? Ano ka mo? Wala si Lara dito. Albert, tingnan mo. May bakas ng paa ang lupa. Papasok sa gubat. Diyos ko, ang anak ko. Madali ka. Sundan natin siya. Kumuha ka ng flashlight. Ayon kay Nanay, ay hinablot niya ang kanyang sling bag na may laman na kung ano-anong pangontra sa aswang at masasamang elemento. Habang si Albert ay kinuha ang flashlight, baril at sibat. Pagkatapos ay nagmamadali silang tumakbo at sinundan ang mga bakas ng paa ko. Nang mga sandaling yun, wala akong kamalay-malay na naroon na ako sa gubat.
Wala akong maalala kung paano ako napunta doon, ni hindi ko alam kung saang parte na ako. Basta bigla na lang akong natauhan at naroon na ako sa gitna ng maraming puno. Kahit anong gawin mo, walang makakarinig sa'yo dito. Anong kailangan mo? Sino ka? Paglingon ko ay may bumungad sa akin na mukha ng isang nakakatakot na babaeng nilalang. Puro puti ang mata niya. Matangos ang ilong, makipot ang mga labi, pero ang ngipin niya ay matalas na puro pangil. Mahabang mahaba ang buhok niya, maputi ang balat, ang tenga niya ay patusok at ang suot niya ay napakanipis na itim na damit na halos kita na ang kanyang katawan. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Isipin mong mabuti. Ikaw? Yung inkantong kumuha sa akin nung bata pa ako? Mabuti naman at naalala mo. Kaya ngayon ay sasama kita sa karyan ko at hindi ka na makakabalik pa dito. Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Nagulat ako nang bigla niya akong sakalin ng mahigpit. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mukha at ang nanlilisik niyang mga mata. Sinubukan kong makawala pero sa higpit ng sakal niya sa akin ay alam kong desidido siyang patayin ako. Hanggang sa maalala ko ang minsang sinabi sa akin ni nanay. Ayaw daw na mga lambana ng maiingay na lugar. Dahil doon ay bigla akong tumili ng malakas at doon niya ako nabitawan. Tama na! Hindi ako mamamatay dito. Hindi ako papayag na yung isang tulad mo lang ang papatay sa akin! Wala ka nang mapupuntahan. Hindi ka na makakawala. Dahil kahit anong takbo mo, hindi ka makakalabas ng gubat na to! Panginoon, tulungan niyo po ako. Alam ko na wala nang mas hihigit pa sa kapangyarihan mo. Iligtas niyo po ako, Panginoon. Tumakbo ako palayo sa babaeng yon. Sa bawat paglingon ko ay nakikita ko siyang palapit ng palapit. Hindi ito tumatakbo, pero basta siya sumusulpot kung saan-saan habang nakangisi sa akin na parang demonyo. Sa katatakbo ko ay napunta ako sa isang ilog na nasisinagan ng bilog na buwan. Ang tubig ay asul at may puno ng balete malapit doon. Muli akong lumingon at natigilan ako na wala na doon ang itim na lambana. Pagtingin ko sa harapan ko, bigla na lang akong natulala at mula dito ay wala na naman akong maalala. Basta ang kwento sa akin ni Nanay at Albert, sa tulong ng kaibigan ni Nanay na engkanto, kaya nila ako nasundan. Palapit pa lang sila sa ilog nang makita daw nila akong nakalusong na doon. Nang mga sandaling yon ay natauhan ako na nasa malalim na parte na ako ng ilog at nasa liig ko na ang tubig. Hindi kalayuan sa akin ay ang itim na lambana. Nakalublob sa tubig ang ilong pababa, pero kita ang mga mata o kalahati ng mukha nito. Habang naririnig ko ang boses niya sa isip ko na parang mula sa ilalim ng tubig. Lumapit ka sa akin, Lara. Nalulungkot ako dito. Wala akong kalaro. Sumama ka sa akin. Bulawan! Huwag ang anak ko! Lara! Lumayo ka sa kanya!
Mabilis na lumubog sa tubig ang lambana na tinawag na bulawan ni nanay. Pagkatapos ay doon ako biglang lumubog sa tubig. Mabilis na nag-dive si Albert at sa awa ng Diyos ay nagawa niya akong sagipin. Nang umahon kami sa tubig ay wala na akong malay, kaya nagmamadali nila akong inuwi sa bahay. Nalulungkot ako, Tito Lara. Samahan mo ko. Ayoko mag-isa. Si Ramin, sumama ka sa akin! Ayoko! Bitawan mo ko! Wag! Lara! Anak, uminahon ka. Nandito ka na sa bahay. Kukunin niyo ako, Nay! Kukunin niyo na naman ako! Walang kukuha sa'yo, babe. Habang nandito ako, walang pwedeng kumuha sa'yo. Nanginginig ako sa sobrang takot, Madam Venus. Nang magising ako mula sa masamang panaginip na yon, ay agad tumakbo papasok ng kwarto si Albert at nanay. Doon ko palang napagtanto na totoong nakauwi na ako. Binalikan ko sa isip ko ang mga nangyari. Hindi kumpleto ang naaalala ko. Samantala, kumuha ng tubig si nanay, habang si Albert naman ay nanatili na nakayakap lang sa akin at patuloy akong pinapakalma. Matapos kong uminom ng tubig, ay sumandal ako sa kama at doon nila ikinuwento ang mga nangyari. Nay, sino si Bulawan? Siya ang kaibigan kong engkanto mula pa pagkabata ko. Isang lambana o yung mga maliliit na diwata ng mukhang alitap-tap. Hanggang sa magdalaga ako ay magkasama kaming dalawa. Kaya niyang palakihin ang sarili niya at maging kasing laki ng normal na tao. Matagal niya nang gustong manirahan sa mundo ng mga tao. Kaya madalas siyang tumatakas sa kaharian nila. Palagi siyang narito sa mundo natin. Nakikihalubilo na parang normal na tao siya. Dumating nga sa punto na matagal siyang tumira dito. Hanggang sa mag-asawa ako at ipanganak ko kayo ng ate mo, Lara. Lara, may hindi ako sinasabi sa'yo. Ano po yun? Ilang buwan bago namatay ang tatay mo, ay nalaman ko na may kabit siya. At ang kabit niya ay walang iba kung hindi si Bulawan. Galit na galit ako sa tatay mo. Napilit akong nakikipaghiwalay sa kanya, pero ayaw niyang pumayag. Ang sabi niya sa akin, makikipaghiwalay na siya kay Bulawan. Pero nangyari ang krimen. Namatay ang tatay mo at wala siya. Sandali lang, Nay. Hindi kaya siyang totoong pumatay kay tatay? Anak, mababait ang mga lambana. Maaaring nagkasala sila ng tatay mo. Pero hindi niya kayang manakit ng mga tao lalo nang pumatay. Pero paano po kung posible? Hindi ba't sabi niyo na matagal siyang nanirahan dito?